Ayan, we're live. Good evening, everyone. So, say hi in the comments kung nandito ka. Say hi in the comments if you are here watching live. And if you're watching this on replay, put hashtag replay. Ayan. And then don't forget to tag your friends para naman ma-inspire today. Hindi ko maintindihan kung sasabihin ko ba today o tonight. Sabi ko tonight. So, para ma-inspire naman yung iba nating friends and kung sino pa na gustong mag-start ng freelancing. Ayan. Tag your friends or mention them sa comment section or share this live video. So, medyo gigisahin natin. Ayan, ngayon ko lang nabanggit yung term. Sorry naman sa ating guest. Bigla akong naisip na gigisahin kita tonight. Ayan. So again, if you're watching this live, say hi in the comments. And if you're watching this on replay, put hashtag replay. And don't forget to share and tag your friends in the comment section. So para naman makatulong din sa mga gustong mag-start ng freelancing, ma-inspire sa story ng isang highly paid freelancer na din. O, 'di ba? Ayan. So, hi kay Donna. Hello. Kay Carmi. Madam Carmi, hi. Sino pa nandyan? Si Tony. Ayan. Tony, babalikan kita. So may kasalanan pa ako sa'yo. Don't worry. Mga hanggang bukas. Ayan. And then, nga pala. So, habang nagta-type-type kayo dyan, abangan nyo yung pa-announcement ng ating guest today. Ano ba yan? Today na naman masasabi ko. Again, hintayin nyo at the end of this live, meron siyang pa-announcement. So, hindi ko alam, pa-free or whatever. Ayan. So, sino pa nandito? Again, if you're watching, ayan, dumadami na po tayo mga madam, mga sir. Again, if you're watching this live, say hi in the comment. And if you're watching this on replay, put hashtag replay. And feel free to share this live video and tag your friends para naman, especially yung mga nag-aabang ng mga success stories dyan na gustong ma-inspire sa success ng iba to proceed, to pursue freelancing. Ayan. Pasensya parang oiliness ng face ko. Kakatapos lang kasi namin ni na Coach Leia at saka ni Coach Cristel mag-co-working. Ayan, nandito ba sila? Nagpapa-shoutout sila eh. O, shoutout dun sa dalawa kong ka-accountability buddy. Ayan. So, ayan na nga. So, bago tayo mag-start, magkwentuhan ko muna kayo. Magkwentuhan. Actually, wala naman ako talaga may kwento kasi first day of school today, grabe. Sino mga nanay dito? Sino mga nanay dito? Akala ko talaga, ang first day of school is kahapon kasi Monday, yun pala, Ninoy Aquino. Tapos, so ngayon, parang tinamad pa ako. And then, sakto, umulan pa dito sa Cavite. So, dyan din ba maulan sa inyo? And then, buti hindi pa namin na-experience yung traffic. So, hindi pa kasi kasabay dito yung yung school. I mean, hindi pa sabay yung first day of school ng ng public school, kaya medyo maluwag pa sa daan. So let's see next week. For sure, magiging one of the late na yung aking anak. Late sa school. Ayan, sino naka-experience na ngayon na first day of school ng mga anakis nila? Saan nag-aaral si Kisha?
pinag-aral ko lang naman siya sa international school. Naalala ko pala, last time, nagkaroon din ako ng just to give you recap or idea. Last time, meron din ako na interview before na hindi niya kayang simula nung nag-freelancing niya, na-afford niyang magpaaral ng kanyang mga anak sa private school, international school. O, 'di ba, bongga? Parang ako hindi ko yata kaya ng pangmatagalan international school. Ayan. So, again, sa mga bagong dating, if you're watching this on live, say hi in the comments. And if you're watching this on replay, put #replay and feel free to share and tag your friends para naman ma-inspire sila sa story na aming hatid sa inyo today. Ayan. First day sa school, traffic agad ang salubong. Talaga ba? Ang hirap no ng traffic. Tapos halimbawa, sabay-sabay pa doon sa mga papasok sa mga opisina. Ayun. Oh my gulay. So, ayan. So, hindi na natin paghihintayin ng matagal na bonggang-bongga yung ating guest. So, ipapakilala ko muna sa inyo. Nagulat ako nung anong tawag dito? Nung sinabi niya na yung ating guest is 8 years na nag-work. 8 years na may work experience full-time, corporate. 8 years ha. Kulang na lang masasabi, yung ano bang year yung tenured? Parang 5 ba or 10 years? Ayun. Grabe, ang tagal na niyang nag-corporate. Pero now, she totally transitioned into freelancing. 'Di ba? Isang biglaan na lang na from full-time tapos corporate. 'Di ba sa corporate maraming mga benefits. So, now she's totally transitioned into freelancing and one of the highly paid freelancer today. Wow. One of the highly paid freelancer today. Hindi na rin daw niya kaya na mag-charge ng mababa. O, 'di ba? Gaya na sinasabi ko sa mga students ko. At kahit din sa mga live sessions ko na once na matry mo na mataas mag-charge, feeling ko hindi mo na gugustuhin mag-charge ng mababa. Ewan ko lang. Tanungin na lang natin siya. Okay? So, who's excited here? Sinong excited? Sabi ni Madam Carmi, more than 5 years po ang tenured. Ayan. So, hindi na natin patatagalin. Papakilala ko na sa inyo ang ating guest. So, let's welcome si Carlene Ureta. Carlene Ureta, tama ba? Ureta Bacarna. Bacarna ako ngayon. May asawa na. Bakit Ureta pa din? Hindi, may dash yun. Ureta Bacar. Hello, good evening, Coach Bebs. Good evening po sa nasa live, mga viewers natin at part ng FD family, and to everyone, yung mga baka na-share lang tong live na ito sa inyo. To my friends, kung nandyan kayo, and good evening and thank you so much for inviting me. Ayan, gaya ng kinagulat ko kanina. 8 years. Hindi madali yun. Yes. Hindi madali yung 8 years na nakikipagsiksikan ka sa araw-araw na commute. Yun nga lang na maghahatid ako ng anak ko sa labas dahil pasukan na, tapos sasabay pa yung mga nag-office dyan. Ang hirap na. What more kung ikaw mismo. Diba? Exactly, Coach Bebs. That's why nandito na ako ngayon. So, kumusta sa Zoom meeting na ito ngayon? So, kumusta naman yung 8 years na yon? So, tell me a bit of your background, yung story mo, yung life mo before ka nag-freelancing. Ayan. So,
prior to freelancing talaga, I worked with 3 different companies. Automobile, nag-food industry ako, tapos yung last nga is the telecommunication company. Alam mo yung nagja-jump ka into one company to another para syempre tumaas yung number 1, yung sweldo mo. Di ba? Baka may mga employed pa rin dyan. Hello, di ba? So, alam ko makaka-relate kayo kasi gano'n naman ang goal natin. Di ba? Sino ba naman ang gusto na nag-start ako, 11,000 lang ang sweldo ko. Di ba? Yun ang pinaka-first job ko, 11,000. Hindi ko Grabe na naman. Seryoso ba yun? Anong year yun? 2013. First job ko yun, 2013. So, entry level yon. Pero given na, hindi ko naman na ibang university, pero I graduated in De La Salle University, Dasmariñas. So, medyo akong baga, prestige university siya. So, when I received my first paycheck, ito lang, di ba? Parang ganon. So, pero syempre, dahil first job mo siya, sabi sa amin, kailangan i-enjoy mo, kailangan mag-gain ka muna ng experience, di ba? Para mapataas mo syempre yung value mo din sa marketplace. So, nakakapag-work naman tayo na ilang years dyan. I would say na for the past 8 years naman, nasasabi ko na yes, I enjoyed it. And lahat siguro ng kumbaga yung values, wisdom, experience, working experience, nakuha ko din naman from the past job. So, it's just that, nung 8 years ko na, that was the time na, alam mo yung parang every time na babangon ka, every morning, pinipilit mo na lang na bumangon kasi kailangan mo magtrabaho, kailangan mong tapusin yung buong araw kasi required siya dahil employed ka. And being an account manager, from the word itself, di ba, accountable ka talaga sa maraming bagay. And since nasa sales department ako, yung quota every month, yun yung medyo stressful, di ba? So parang lagi kang naghahabol every month. And doon siguro napagod na ako and time came na talagang ayoko na, parang umiiyak na ako sa husband ko, na ayoko na ng ganitong trabaho, ayoko na mag-work actually. Pandemic nung time na yun when I resigned, di ba? So pandemic talagang I took a leap of faith na lang talaga that time kasi ang hirap magtrabaho na you're just dragging yourself every morning, tapos hindi ka masaya, parang hinihintay mo na lang yung sweldo. Di ba? Mahirap yon. So, pag hindi mo na-enjoy yung ginagawa mo, ang bagal ng oras. So, nag-decide ako mag-resign nun, and then, nag-transition ako into an online. Pero no idea about freelancing that time. So, ang pinakaunang job ko, Coach Bebs, ay nahanap ko is yung online teacher. Kung meron dito, alam ko si Coach ESL? Yun, nag-ganon ako, ESL teacher for a while kasi dahil wala nga akong idea paano ako magsa-start ng online job, paano bang mag-apply dito. So, yun yung ginrab ko na first job ko. Somehow, na-enjoy ko siya kasi mga bata yung tinuturuan. Though wala pa akong kids. Pero, syempre, gusto natin ng mas high earning na trabaho. So, naghanap ako actually, sabi ko, ano ba yung pag-virtual assistant? So, doon ako napasok, nagkaroon ng idea, nag-search ako sa Facebook, ganyan. Until one day, yun, naging employed tayo to one of an agency, yun. And then, fast forward 1.5 year, doon ko naman, na-curious ako, sabi ko, ay, may freelancing pa pala. So, iba pa yun sa virtual assistant. So, sabi ko, ano ba yun? So, yun na yun. Yung time na yun na I was searching. Tapos, eto, ikukwento ko na ba? Okay, ikukwento ko na. Sige. Na, I was browsing nga. Siyempre, pag gano'n, nag-add ako sa mga pages ng freelancing. Siyempre, para magka-idea ka. And then, one post na nag-catch ng attention ko was your post, Coach Bev. So, yun. Sobrang habang post mo na shinare mo. Kung grabe. From VA ka din before, parang ang rate mo lang was $4, ganyan pa nga ata eh. Tapos, di ba, come and go yung clients, and then parang ginagrab mo na lang talaga yung mga clients. Syempre, para lumaki din yung income mo, which is, naramdaman ko din yun nung time na nababasa ko yung post mo. Balik gaano katagal ka na nag-VA before ka nag-jump into another service? Sure. Mga 1.5 year pa lang ako nun sa VA, as VA noon.
So, doon naman, okay naman. Sabi ko, okay naman siya kasi I was blessed din to have kind clients, generous clients, very understanding sila. But then, siguro I aim for growth that time kasi medyo routinary yung ginagawa. And at the same time, hindi mo masyadong ma-manage din yung time mo. Kasi, although ako, hindi lang naman akong graveyard shift nun. Pero, sabi ko, kung meron palang trabaho pa na, alam mo yun, kaya mo pang mas flexible yung time mo, at the same time, high paying naman, edi, syempre, i-grab natin yun. So, doon ako nagkaroon ng curiosity about funnel design. So, nung nakita ko nga yung post mo, in-stock na kita nun. Actually, in-stock na kita nun. That was way back. Actually, last year lang, April, mga around February, April. Kasi nung time na yun, nawalan din ako ng clients from my VA job. So, yun. Doon ka nakita yung post. Pero during that time, may idea ka na talaga sa funnel? Wala. Totally zero idea ako about funnel. Kaya nga in-stock kita. Sabi ko, ano ba yung funnel? Ano ba yung landing page? Sabi ko gano'n. Tapos napunta pa ako doon kasi parang in-approach kita, chinat kita noon. Sabi ko, hi Coach Beb, I saw your post from one of the freelancing page. Sabi ko, nakaka-relate ako sa post mo. Tapos, parang nag-share ako na with, di ba, stranger. Tapos nag-share talaga ako sa iyo noon. Tapos yun, binuksan ko na yung Facebook mo, tapos napunta na ako dun sa FDA, ganyan. Tapos sabi mo sa akin, parang watch this video, parang intro video lang siya eh. Tapos pinanood ko, dun ko nakita yung mga success stories din ng iba. Nice. Yun. So dun nag-start. So, nung nakilala mo na yung funnel, yung pagpa-funnel design, do you think you can still go back sa VA jobs versus yung sa funnel design, yung knowing the difference of the rates? Actually, honestly, VA pa rin naman po ako ngayon, pero namimili na lang po ako ng kumbaga yung oras ko din, like ngayon, flexible yung oras ko sa mga clients ko, and I made sure na hindi ako, alam mo yun, nakatali lang doon sa client na yun. So, hindi ko siya iniwan because yun yung pinakasimula ko eh. And I'm very grateful. Yung first client ko, na nag-start ako, ay up until now are still my clients. So, nakapag-build na rin kami ng relationship, ng trust. So, naging friends ko na talaga sila. So, ayun. But given the chance na nakita ko yung opportunity of, freelancing and this funnel design na niche, syempre, sabi ko, aside from pagiging VA, kaya ko siyang gawin on the side. Which is, alam mo yun, kasi hindi naman to kailangan ng 8 hours ka na nakatutok, di ba? So, you have time to do, alam mo yun, side jobs din. Okay, so para dun sa mga hindi para hindi naman ako yung nag-i-explain, diba? Para doon sa mga hindi nakakaalam, can you let them know kung ano yung ginagawa ng isang funnel designer? Okay. Ayan. So, ito po is based on my understanding, no, and what I've learned from Coach Beb's course then when I enrolled. So, basically, we're familiar with the website, and yun yung nakikita natin usually. But the difference between a website and a landing page, or a creator of a landing page siguro, is itong landing page is usually 1-pager, 2-pager, yan, sa mga ganyan lang siya. Then nakafocus on kung ano ba talaga yung goal ng client. If it's about selling something, example, selling a specific book, so yun lang yung laman ng page na yon. So usually sales page yan, may amount, may usually very, very straight to the point of what the client really wants to have or to gain. If she wants naman na magkaroon lang ng leads, edi more of opt-in lang yan. So for sure, nakikita nyo na yan sa mga social media. When you click something na parang nagbasa ka ng, alam mo yun, ads, tapos when you click it, tapos naglaland kayo on something, that's the landing page already. And then curious ka, tapos parang mababuy-in ka pa nga eh. Minsan, nagawa ko rin yan on a page. Ba? Yes, diba? Minsan nag-opt-in din ako dyan, tapos sunod-sunod na may mag-email na sa akin. So, ang ginagawa natin as a landing page creator is we help those clients na number one is through ma-filter din yon kung ano ba yung goal na gusto nila, build a systematic na landing page,
goal-oriented na landing page, and of course, to gain more sales din and leads doon sa clients. Again, depende nga sa gusto nila. But again, sabi ko nga ako, zero knowledge ako about funnels. Wala rin po akong background sa IT. Diba? So, hindi din tatanungin to ko pa kasi... sana yun. May background ka ba? Wala po. AB Development Studies ang course ko. More on politics po siya. So, wala talaga akong background doon. And the good thing is, hindi mo kailangan ng ganong background dito. Zero background ako doon. Actually, yung design nga, parang hindi mo pa siya totally, alam mo yung 100% na kailangan ba designer ka? No, kasi ako naman natutunan ko na lang din siya dito. And it will depend pa rin naman kasi on kung ano yung need ng client mo. Mm-hmm. So, I hope yun. Baka na-explain ko siya ng a little, Okay, so ito, tatanungin natin si Carlene kung ready na ba siya. Pwede ka na bang i-share yung magkano yung binibigay mo per project ngayon as funnel designer? Ayan. So, okay. So, I want to start it na hindi mo na siguro yung sobrang laki. Baka ma-overwhelm. Pero I started with I started as, ano nga ba yun? In peso na lang. Kalimutan ko yung in dollars eh. Pero around, yung pinaka-unang-una kasi is yung my client, parang rebuild lang namin yung landing page niya. So, since rebuild lang naman siya, ang first charge ko talaga sa kanya was at 30,000. Pero alam mo yun, parang 2 pages lang ata siya that time na nirevamp 30,000? Oo. So, hindi pa talaga siya sobrang as in yung full project. But right now, like yung current ko, kakatapos lang po nung last funnel na na-charge ko, I charged $2,000 dun sa client na yun. Wow naman, ang galing. O, diba? Hindi ako magaling sa math. Madam Carmi, paki-convert nga yung 30. Mataas ang dollars ngayon. Grabe, 2 page lang yun. Tapos diba? Parang isang buong sahod, isang buwan na sahod na yun ng, teka, sa corporate, nung nag-corporate ka, anong huling sahod? Magkano ang huling sahod mo? Ayun tayo. Umabot ba doon? Ano naman siya? Nasa 30s naman siya. Pero, malapit. Pero at least yun, ilang araw mo lang yun ginawa or naka-isang buwan ba? Yung yung 30,000? No, less than, of course. Less than naman siya. Ayun yung maganda eh. Yung talagang yung time versus money. Diba? Yun yung maganda sa freelancing eh. Tapos ginagawa mo lang yung funnel design on the side, pero ang laki ng income. Diba? Yes. So, hindi man siya consistent na dumadating yung client. Let's say lang na hindi siya consistent na dumadating, pero kapag dumating naman yung client, nakakapag-charge ka ng ganun kataas. Exactly. Tapos side parang part-time mo lang siya and then you have this VA job right now. 'Di ba? Ang galing. Ang galing-galing talaga. Sabi ni grabe ang laki ng income, nakaka-inspire, sabi ni Rizel. Ayan. Ayan na. Ayan na, kinonvert niya talaga Oo nga yung ni Madam Carmi. Yung 2,000 to peso, 100K. May butal pa. Wow, ang galing naman nun. Pero yung 100K, hindi naman siguro umabot ng 3 months. Lugi tayo kapag umabot yun ng 3 months. Hindi naman. Actually, siya, ito kasi is naging friend ko na rin tong client ko kasi naging retainer ko siya. So, I understand lang minsan yung assets niya talaga kulang-kulang. So, pero sa isang linggo, mag-work ako ng 2 days. Ganun lang. Tapos, after nun, kung hindi niya agad mabigay yung asset, ganyan. Although, ako din kasi gumagawa ng mga designs niya, pero on the side pa yon. So, iba yung payment nun. So, lang. Pero usually, 1.5 yung binibigay ko for that, yung duration lang ng isang project. So, paano mo ngayon i-compare yung time mo before, nung hindi ka pa nagpi-freelancing, sa time mo right now as a freelancer? Yung time mo na nasa corporate ka. Nasa corporate ako. Oo, yung life mo, yun na lang.
Yung life mo In before, general. compare it to life mo right now as a freelancer. Ayan. So, for the past, siguro yung last 2 years ko nun sa last corporate job ko. So, I woke up at parang 6:30 yata kasi 7:30 ata yung work namin. Of course, magbibiyahe ka pa and then ano kasi siya sabi nila flexible yung oras. Pero hindi naman kasi siya flexi time talaga kasi flexi time na ano pala yung definition nila doon sa labas. Parang hanggang gusto ka ng boss mong nasa opisina, kahit more than 8 hours na yan, kailangan mo mag-stay, di ba? Pero hindi siya OT kasi wala nang ganun, walang OT doon. So, parang nakatali ka na talaga hanggang ano oras, swerte ka na maka-out ka ng 5. Ayun, medyo nahihiya pa nga kami lumabas ng pinto pag 5 o'clock na So imagine that na, oo, ganun siya. Kasi nga, bakit nandun pa ba yung boss bago kayo lumabas? Yes. Mas swerte makaka-uwi kapag wala na yung boss. So, yun talaga yung pinaka, sa culture nila dun So, yung life before is, syempre, ako, hindi na ako nagko-commute ngayon. Kasi yung bed namin, nakikita nyo naman sa side, natutulog lang kami dyan. Tapos, pagbangon ko, ayun na yung computer ko, di ba, anytime I want to work. But syempre, number one is yung convenience talaga. Yung convenience na nabibigay. Kasi, especially pag rainy season, kasi yun talaga yung hate kong season. Sorry. Di ba? Pero kasi, ang sarap matulog pag ganyang oras or mga panahon. Tapos, katamad, no? Oo. Katamad magtrabaho. Ayoko din talaga nung nababasa talaga yung paa ko. Pagka pumapasok ka sa work, yun, ganun talaga, tapos magko-commute ka. So, yun talaga yung number one, yung convenience na nagagawa ko siya, na nasa bahay ako at the same time, kahit nagluluto ako, kasi syempre, yung mga household chores, naglalaba ako. Syempre, washing machine naman yun, pero hindi ko naman kayang pagsabayin. Pero, yun yung number one na nabigay sa akin. At the same time, I have 24 hours na oras na kasama ko yung husband ko. Kasi yung business namin, nasa baba lang naman din ng apartment namin. So, from LDR kami before into, 24 hours kayong 24 hours na kayo magkasama. At nagkikita. Oo. And more time din kasi nagagawa ko ngayon, I have other activities din outside na sa trabaho, we have community. So, naisisingit ko na siya ngayon compared before. And before then, we were living in Cavite. So, ang Batangas talaga yung province namin. So, uuwi lang ako during weekends and long weekends, diba? Kasi syempre, hindi ka naman pwedeng araw-araw uwian. So, ngayon, we resided na dito sa Batangas. So, anytime gusto ko din kitain yung parents ko, pwede na. Kasi, nandito lang yung work ko. I can bring my laptop din kung gusto kong yun mag-work. So, yung mga ganun na, alam mo yun, na dati, yung tulog mo palang hindi mo makompleto kasi nga, alam mo yun, nanday mong iniisip, pasok ka na ulit. So, yun, very grateful ako dun sa opportunity na meron kami. Na-experience ko yan, yung uuwi ka sa bahay nyo after para sa weekend. Tapos, pag-uwi mo doon, parang lutang ka pa dahil sa work. Tatawagan ka pa din. Hindi ka masaya na weekend dahil saglit ka lang doon. Uuwi ka rin sa kung saan ka nag-work. I mean, totoo yun. Bored kasi ako before, so uwi din ako sa boarding house ko. Tapos, dahil kailangan ko mag-work kinabukasan, edi parang additional pagod din. True. Grabe. True. So, ayan. So, okay. Sabi ni, wait lang. Ayan, nagwa-watch pala si Madam Leia. Hi, Leia. Hello, Coach Leia. Sabi ni Donna, very inspiring sis Carlene. Ayan, sis Donna. Ayan. Sabi ni Rizel, ang di ko kasi alam, Mare, kung saan ako maghahanap ng client. Mare, haha, gusto ko din sana talaga mag-freelance. Speaking of client, mostly saan ka naghahanap ng client right now? Is it something na tinuro ko din inside FDA or meron kang ibang process, ibang pinagkukuhanan? So honestly po, nung nasa FDA course pa, nung inaaral ko pa siya, so syempre I followed yung kay Coach Bebs na
we have to join yung mga groups and then you consistently post there. Ginawa ko po siya, no? Parang I finished the course mga bandang May and then nag-start na rin po ako doon ng pag-upload ng, yung laging, to give value to those na nandun sa group. But to tell you honestly, hindi ako talaga naging consistent. Naging impatient ako. That was my challenge din before. Kasi nga, you're new doon sa ganong ginagawa. Tapos syempre, yung building habit normal din. Oo, medyo matagal din talaga yun kung mag-build ka talaga at consistently gagawin mo. Especially pag hindi ka pa nakakakita talaga ng result. Diba? Yung, bakit wala pa rin nag-message? Ba't wala pa rin akong client? Diba? So, if you're gonna ask me, it took me 6 months, no, na wala talaga akong client. So, kung sa iba, baka yung 6 months, pwedeng mag-give up ka na, hindi talaga para sa akin yung pag-freelance. Oo, meron ganun. May sumusuko talaga. Totoo. Kasi even me, naramdaman ka din naman yun, okay, at least yung binayad ko, parang sabi ko, okay, baka wala na yun. At least nagka-knowledge lang ako. May mga ganun na rin akong, emote. Pero, alam mo yun, siguro to answer yung question, yung mga groups po we're in, kung number one, kasi you have to identify yung niche mo, and then ano ba talaga yung gusto mong i-serve, sino ba talaga yung target market mo, ganyan. So doon ka mag-join ng mga pages. Hindi mo siya pwede talaga na lahat na lang ay joinan mo at mangingisda ka doon, di ba? So mahirap siyang gawin and nakakapagod din yun. So baka doon ka ma-burnout. So pwedeng i-trim down mo siya, pili ka ng mga groups na gusto mo lang talagang join at doon ka maging consistent. So, ginawa ko din nga po siya for quite some time. But right now, hindi ko na po talaga siya nagagawa, honestly. So, medyo nabibisi po tayo sa iba't ibang bagay. But, kung saan po ako nakakuha ng client, nakakuha po ako, one, yung isang client ko po was dun sa isang group. I don't know if yun ay, basta more of course, creator po kasi ako that time. Tas mga, anong tawag dito? Mga coaches yung aking tinatarget. So, yung isang coach na yun po is hindi po siya talaga directly nag-message sa akin. Ako po yung nag-approach dun sa coach na yun. So, sabi ko, i-twist ko nga, iba po yung gawin ko. Try ko nga i-message ko siya. Pero yung i-message mo siya na syempre stranger ka, tapos biglang mag-message ka doon, medyo magugulat sila, di ba? So what I did, in-stalk ko talaga siya. Ano bang ginagawa ng client na to? Ganyan. Tapos, nag-engage ka din doon sa client, and then siguro napansin niya din ako. Tapos one time nag-message ako ulit, and then what I did is tinanong ko siya if she has landing page, if gumagamit ba siya ng ClickFunnels or familiar ba siya sa mga ganito. And then she told me, yes, I did, pero hindi daw ClickFunnels ang ginagamit niya that time. So sabi ko, parang can I see parang yung mga pages mo na, ganyan. Sabi ko, nagbibigay ako ng free consultation and all. So parang, although I'm a newbie that time, nililift ko din yung sarili ko into an expert na. So para din at least syempre yung ma-build mo yung confidence na pag kinausap mo yung client, hindi ka mukhang newbie. Oh, so, yes. Dun kasi diba? Minsan nawawala na yung iba eh. Yung kapag nakipag-usap. Yung iba naman, takot na mag-hop on na call. Okay. Gusto ko naman yun. Honestly, gusto ko naman yun. So yun, nung time na yun, parang una ni-reject niya din ako. But kasi yung unang rejection naman, kailangan lang maging persistent ka din talaga. Na hindi pwedeng i-reject niya ako. Kasi kailangan ko to. Kailangan niya to, di ba? So tinuloy-tuloy ko pa din po, nag-add value ako sa kanya, nakikinig ako sa kanya. Until one day, nag-offer na siya na maggawa ako ng funnel niya using other application lang. So that was another client na nakuha ko. So ibig sabihin, yung first experience mo is what platform? Yung first client experience mo, anong platform? Ano nga bang nun? WordPress ba yung ginagamit namin doon? Parang ganun yung So, yung can you say na yung, kasi sa FDA, ang gamit natin ay ClickFunnels. Yes. Na-apply mo yung yung business strategy natin doon? Yes, actually, medyo complicated talaga yun sa kanila. Mas madali talaga yung ClickFunnels, no? Mas madali. Pero yun nga, kasi advanced yung sa ClickFunnels. Mas madali ko siyang na-i-apply doon sa page na ginagawa namin. Actually, medyo lang talaga sila, hindi sila friendly user, yung ibang mga software application.
But since sabi ko may background na ako, kayang-kaya ko dito. No? Kasi of course, there will come a time na yung clients naman are not using ClickFunnels. So you don't limit yourself na you're gonna use ClickFunnels alone, na ito lang yung aaralin ko. Kasi of course, yun nga, may mga ibang applications silang ginagamit. Ayan guys, nakapagbigay na siya ng idea kung paano siya nakakuha ng client. Apply nyo yon. As in, libre niyang naibigay sa inyo. O, 'di ba? O, apply nyo yun. And then, as she said kanina, na yung design ideas na tinuturo namin inside FDA is kaya siyang i-implement sa other funnel building platform din. Or kahit hindi funnel building, sa landing page builders like WordPress kasi gumagamit ng Elementor. Elementor ba ginamit mo doon? I think, Coach Bebs, kasi once ko lang siya naka-work with din. Ayan. Sabi ni Coach Leia, congrats daw sa'yo. Thank you po. Ayan, isa sa mga nagtuturo sa atin, Coach Leia. Thank you. Na-busy na yan sa buhay niya. Ayan. Okay, so if you have any questions kay Madam Carlene na dahil So if you have any questions sa kanya, habang nandito pa siya, sige, go lang. Malay nyo, magbigay pa siya ng additional tips about how to get clients. O, diba? So, ayan, isa yung tip. Maganda rin kasi yung yung naging, ang tawag dito, strategy niya. Although, cold messaging ka. Pero, nandun pa rin yung pag-give value. Lagi kong nababanggit yun sa, sa training na kailangan nagpa-provide ka ng value para makita ka as an expert. Kaya lang, ang problem, hindi ka naman makaka-provide ng value kung ikaw na lang mismo sa sarili mo, hindi ka marunong mag-upskill at magbasa, mag-add ng knowledge. Ayan. Yes. So, kailangan din ng aral. Kailangan pa rin mag-aral. Totoo yun, Coach. Never stop learning. Kasi yung mga itong recent ko na ng clients na retainer na po, is ClickFunnels na yung ginagamit namin. But then, since yung project na ko sa kanya is parang thrice a year, ganun kami gumagawa or nagbe-build. So imagine na pwede kong mapatigil talaga yung information, yung pagpa-practice mo, pagbe-build. Minsan talaga, kailangan ko din balikan pa yung course para ma-refresh ka. So totoo talaga yun. You have to continuously learn. And ayun, i-grow mo talaga yung skills mo and huwag ka malimit lang sa kung ano na yung inaral mo lang. So you have to grow every day. Okay, so meron ba tayo dito na newbie? May newbie ba tayong nanonood right now? Tingnan natin. Sino ba? Sinong newbie dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Say me in the comment if you are newbie. Meron ba? Teka, magbabackread tayo. Ayun, meron tayong newbie dito. So, sa mga newbie dyan, ano yung pwede mong ma-advise sa kanila? Sa mga newbie, sa mga gustong mag-start ng freelancing, sa kahit anong skill na gusto nilang i-offer. Hindi lang sa funnel. Basta kahit anong skill na gusto nilang i-offer. So ano ang maibibigay mo sa kanilang advice? Yan. So sa lahat ng aspiring, yung mga siguro yung yung iba nakarelate sa experience ko before or baka nandun ka ngayon sa point na yon. Number one is you have to decide. Decide ka kung talaga bang gusto mo na, of course, lagi naman sa lahat ng bagay may risk. 'Di ba? Pero ang importante doon kasi doon ka matututo eh. So, number one, you have to decide kung talagang gusto mong pasukin itong freelancing. Kasi, again, wala namang madaling bagay. Wala ring madaling trabaho. Even corporate jobs, mahirap din naman mag-apply, di ba? So, same thing with freelancing na hindi porket kumikita ka ng malaki or nakakarinig kayo ng malalaking income is magiging madali lang siya, no? Dahil nandito lang online. Of course, the competition is still there. So, number one, kailangan sa sarili mo pa lang, 100% decided ka na magja-jump ka into something new.
and open ka to add more information, to grow, to listen to someone else na nakagawa na rin before. Like ako, sa kwento ko nga, di ba? So, kay Coach Bebs, kasi nakarelate ako sa kanya and I want to have the same result din. So, yun. And then, of course, hanap kayo no, ng community na pwedeng tumulong sa inyo since katulad ko, isa lang naman ako dito. Kung online ka lang na nasa bahay, wala kang makakalbit dyan office mates na paano ba to, ganyan, di ba? So, talagang makulit po ako. Alam ni Coach Bebs yan, sinachat ko po talaga siya. Oo, tanda kita, lagi kang nagme-message sa akin. Diba? Yung tipong hindi ko, nonsense na siya para sa akin, pero pero continuous pa rin. Kasi sa course sinasabi ko, kahit anong klaseng tanong pa yan, sasagutin ko. So, totoo po yun. Kaya kasi minsan, syempre, iba pa rin kapag newbie, talagang makulit sila. So, that's normal. Yan. Tsaka parang nagiging reliable kasi nagre-rely ka kasi dun sa coach mo eh. So, pero of course, ayun, isa din yung sa gusto ko na, of course, i-improve din na you have your coach but guidance lang talaga yan and still up to you kung paano mo i-discover yung mga bagay. So, yun. Number one, importante talaga na mag-decide ka. Dapat hanap ka ng community. And siguro lastly is yun, naniniwala naman ako na may purpose talaga why we are here tonight, di ba? Why are you listening here? Kung ba't din ako napunta dito sa ganitong klaseng trabaho, di ba, or negosyo, it's because may something na pinaplan si Lord para sa'yo. So, you just have to explore and, alam mo yun, mas exciting ang buhay kapag meron kang bagong natututunan. Unlike nung na-stuck ka na lang sa isang cubicle or isang job na matagal mo na rin namang ginagawa. Yun. Ayan. Gaya ng sabi niya, it's a business. Hindi siya basta-basta masasabi mong work kasi hindi ka empleyado or ikaw ang nag-handle kasi ng time mo. So, ayan. Yes. Ang ganda nung kanyang advice. 'Di ba? Tapos, yun, gaya ng sabi niya, is kailangan talaga na desidido ka kasi mahirap yung nag-start ka tapos bigla kang magba-back out kasi hindi mo nakita yung result na hinahanap mo. So, still, kasi yung learning process, ikaw pa rin yun eh. Kahit sasabihin mong merong coach, guide lang po kami. Nasa iyo pa rin yung way at saka yung willingness to learn, willingness to get result. Nasa iyo pa rin yan. So, ayan. Ang ganda talaga nung sa story mo. Tapos ang hindi ko lang siguro na-take, I mean, yung na-take doon sa side ko is yung i-retain ko yung VA clients ko. So, kasi talaga nag-resign ako doon. Pero ikaw, until now, nandun ka. Siguro hindi lang sa akin yata talaga yung pag-VA dahil mas more on, what you call this? Building lang. Kasi gaya ng nabanggit mo kanina, kapag nag-build ka, may specific time frame lang siya na para matapos mo siya. So, ayun. Pero syempre, since VA, doon naman talaga tayo nag-start. So, thankful din ako doon sa ganong experience, 'di ba? So, ayan. So, tingnan natin kung meron pang ano 'yun? Yung isa ko din kasing client is from VA din. So, siya talaga yung retainer client ko na ngayon na paulit-ulit na din na nagpapagawa sa akin ng funnel. So, alam mo yun, ayan, merong humabol. Merong humabol ng question para sa'yo. Dapat pala hindi na ako nag-announce ng question. Na joke lang. So, ayan, sabi ni Claire, may ma-recommend ka daw bang community where they can join? Ayan. Hindi talaga ako matandain sa pero bubuksan ko na lang yung mga groups. Mag-name ka lang ng ilan. Sige. Kasi actually yung mga groups na yan is depende pa rin kasi kung nandun ba talaga target market mo, wala Yes. Actually, hindi ko na nga maalala kung sa daming groups ko nga dating nasa hindi ko na nga maalala kung saan ko yung Pero meron pong mga online course creator community. Yan, for newbies and advanced beginner, yun yung isa. Tapos, ano pa ba itong, usually, mga course creator, online coaches and consultants, yan din isang group.
Naglagay din ako sa network women in business, successful female entrepreneurs, online business network. Ayan, ang dami. Sana natandaan nyo silang lahat. I-post nyo na lang tong video. Pero actually, basta mag-search ka din kasi ng mga kung ang target mo are course creator, i-search mo sa Facebook, course creator. For sure, ang daming mga groups dyan. Tapos mag-join ka. Pero check mo din kasi baka naman, unti lang naman yung mga pero tsaka mas prefer ko din, Coach Bebs, na hindi na talaga yung mga beginner pa lang yung tina-target na clients. Kasi mostly sila yung medyo kuripot pa, mga ganyan. Yung medyo, alam mo yung wala pa rin knowledge about sa funnel, mas madali kasi kausap din yung may idea na talaga. Kasi I experienced that before na yung mga na-interview ko, yung mga talagang zero knowledge. Para ine-explain ko pa how they use funnel, yung landing page. So, para din mas madali na for everyone, doon na lang siguro sa mga groups na, alam mo, meron na talagang mga existing or gumagamit na rin talaga ng mga landing page. Ayan, si Madam Tony, puro tawag ko na lang sa inyo, Madam. Si Tony, may question pa. I have a question po, Miss Carlene. When you stalk your client, how do you know po if they need your service or how do you know po if she's your target market? Any tips po? Someday I will do that strategy too. Okay. So number 1 po kasi, before ko naman din talaga siya minessage, so na-stalk ko na siya. So alam kong siya yung target market ko. That's 1. No? So before mo siya i-message, make sure na alam mo na talaga kung ano yung ginagawa niya, anong type of business meron siya. Para alam mo yung pag kinausap mo siya, parang magkakilala na tayo kasi alam mo yung nangyayari sa akin. So ano yun, big check yon sa kanila kasi interested to sa akin. So somehow may ganong connotation sa kanila. So yun, number 1 nga, tulad ng ginawa ko doon, I ask if gumagamit na siya ng landing page. So sabi ko sa kanya, I give free consultation. Ano lang naman, check natin yung mga landing page mo, and then after that, kung you can decide naman if gusto mo ipa-rebuild or what. So, after nun, nagbigay siya sa akin ng isang site din. Then, chinek ko, maganda naman. No? Laging i-compliment mo muna yung ginagawa niya. Hindi pwedeng, alam mo yun, parang, ay, dapat ganito yung ginawa mo. So, hindi dapat ganun yung approach kasi baka sabihin niya, bakit nangingilang pa sa ginagawa ko, diba? Or so, past ko na, So, dapat ka-compliment mo muna siya. So, after mo siya ma-compliment, you can give yung based on dun sa pag-aralan mo, dun sa alam mo, na pwedeng mag-a-add pa para mas mapaganda pa yung page niya, para mas, kumbaga, mas maging goal-oriented pa yung strategy. So, depende kung ano nga yung goal ng client. And then, after that, yun, nagbigay ako ng value sa kanya na, alam mo, mas maganda kung lagyan natin ng ganito or pwede din ganito. And then, sabi ko nga, after that, hindi naman siya right away na, okay, sige, ikaw na nga kukunin ko. Okay, baka kaya mo itong i-rebuild. Hindi din ganon. It takes time. So, naghintay din naman ako noon. Tapos, continuous, nagko-connect ka pa rin nag-engage ka pa rin sa kanya until such time na pag kinailangan na niya, alam niya na itong taong ito, nagbigay ka sa akin dati ng value. For sure, baka may idea nga ito. So, pwedeng kontakin ka niya afterwards. So, meron kasing client na gano'n na hindi pa siya ready right now, pero in the future, alam niya nakakailanganin ka niya. Tapos kapag every time na halimbawa magpo-post ka or lagi kang nagme-message sa kanya, hindi kanya talaga makakalimutan. Exactly. Not unless kapag bigla kang naglaho. Ayan. May question pa dito. Sabi niya, may question pa dito. Ma'am, question po, sa funnels or landing page po, kasama po ba doon yung pag-install ng software like ClickFunnels sa isang web host? Kasama po ba yung sa niche as a funnel builder or yung client na yung nagse-set? Thanks po. Di ko lang alam kung malinaw yung question ko. Actually, clear. Walang install na nangyayari. Kasi yung ClickFunnels, na talaga siya. May app na talaga siya na parang masasabi mo na hosting na din siya. So, lalagyan mo na lang siya ng domain. Parang ganon. So, subscription-based kasi siya. Hindi siya kagaya nung yung sa WordPress na kailangan ng hosting, tapos bukod pa yung yung domain, hindi siya ganon. So, yung ClickFunnels, platform na talaga siya, build for building
funnel. So marami pang ibang klaseng platform diyan. Ayun. Bakit ka tumatawa? Carmi. So ayan, normal 'yan. Normal yung mga ganyang tanong kasi kapag especially yung mga newbies, talagang nalilito pa talaga sila kapag mga ganyan. So, iintindihin lang natin yung mga ganyan. Kasi syempre, nanggaling din tayo sa ganyang posisyon before. So, ayan. And then, so, eto na. Teka lang, parang baka may nakalimutan ako. Bago natin palayain, si Carlin, meron daw siyang ibibigay sa inyo. Ano 'yon, Madam Carlin? Ayan. So, sa lahat ng alam mo yon, nagkaroon na ng idea and curious din kung ano ba talaga yung meron sa funnel design or funnel building. So, we are inviting you to, of course, check again, no? I-check nyo ulit, assess yourself if you really want to enroll, no? Actually, yung enrollment naman is just the first stage, no? It doesn't guarantee na pag nag-enroll ka ay may client ka na. Okay? So, walang ganon, right? But it will be a big help for everyone na, alam mo yun, magkaroon kayo ng enough knowledge and ma-build yung confidence nyo na mag-start din ng ganitong klaseng business, right? So with that, I'd like to share din na you can use my code, ayan, para magkaroon kayo ng discount, ayan. So my code is my name, it's CARLYN, Carlin. Use that code when you enroll to get a chance to have 2,000 peso off. Alright? Napaka-generous. 2,000 off. Alright? Yan po ang pwede nyong ma-discount if you're gonna use my code. It's CARLYN. This is applicable only for full-time payment or one-time payment. Right? Kasi may mga options din na makikita kayo. But yun, if gusto nyo na mas malaking discount, i-avail nyo yung one-time payment. Yun din ang ginawa ko. Ginrab ko yan before. So, use my code. It's Carlin, CARLYN. Ayan. Ayun. So, andyan yung ating link and then don't forget yung code para meron kayong discount. Ayan. Thank you so much, Carlin. Ang ganda talaga ng ating mahiwagang kwentuhan today. Mahiwaga talaga. Thank you din, Coach Ben. Kwentuhan today. So, congratulations for your success and hoping na soon isa ka rin dun sa mga nagbi-build na ng agency. So ang dami ng agency owner na taga-FDA pero hindi ko na sila maghilap ngayon. Busy na yan for sure. Busy na sila sa buhay nila. So ayan, thank you so much, Carlin, again. Thank you. And for sa everyone, sa lahat ng nandito na nag-watch hanggang end of this live. Thank you so much and hoping to see you again next month. So next month magkakaroon ulit tayo ng live session. So coaching session. So pag-iisipan ko mabuti kung anong i-coach natin. Ayan, yung mga naghihintay diyan. So ayan, magkakaroon ulit tayo ng meet up next month. So abangan nyo yan. Okay? So good night, everyone, and see you again next time. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.